Ang daming Pilipino nagre-resign dito, hindi nagre-renew dahil lang sa katrabaho. Katrabahong Pilipino. Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. At huwag kalimutan pindutin yung bell dyan para ma-update ka sa mga bago kong vlog about sa Macau, about sa mga trabaho dito. Diba? Yung mga gusto magtrabaho dito sa Macau, watch my YouTube channel. Ayan, lahat ng mga video ko dyan, panoorin nyo. Lahat yan about dito sa Macau, mga diskarte, mga scammer. Ayan, dyan, andyan yan lahat guys. For sure, pag napanood mo lahat ng mga vlog ko, parang ang tagal mo na dito sa Macau, diba? Dami mo nang alam. Kasi sinare ko na lahat about dito sa Macau, about paano lahat, andyan na. Mga agency, diba? Andyan para sa inyo yan guys, para sa mga mandirigma natin dito sa Macau na patuloy na nakikidigma, diba? Kaya nyo yan guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa, diba? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, kasi pag nawalan kayo ng pag-asa, wala na. Isipin nyo na lang, uwi na lang ako sa Pinas. Hindi na ako mag-apply. Wag mo isipin yan dahil sayang yung pinaghirapan mo, sayang yung pinagpaguran mo. Iba pa rin yung uwi ka na may trabaho, diba? Ang yabang mo siguro kung may trabaho ka, no? Pag uwi mo ng Pinas, ang yabang mo. Ayan guys, shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, gusto ko shoutout yung mga taga Hong Kong. Ayan, mga taga Hong Kong, dito lang, magkalapit lang Hong Kong tsaka Macau. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, mga dami nating viewers yan, mga taga Hong Kong. Ayan, dami mga taga Hong Kong na gusto mag-Macau. Ayan, punta na kayo dito. And mga viewers natin sa iba't ibang lugar, ayan, shoutout, salamat guys sa tiwala nyo sa YouTube channel ko. At sa mga gusto mag-Macau, ayan, mag cross country na kayo, diba? Kung di nyo susubukan, walang mangyayari. Kung puro lang kayo plano, ayan, so, try nyo lang guys. At saka sipag lang talaga dito sa Macau, sipag at saka at dasal. Kung mayroon ka sa tatlo na yan, possible yan makahanap pa ng trabaho. Ayan, shoutout sa mga lagi nanonood. Ayan, thank you so much guys. And gusto ko shoutout yung viewers natin ito at nakahanap na ng trabaho, isa nating subscriber dito sa Macau. Ayan, shoutout sa'yo, congrats ayan, nakahanap pa ng trabaho. Medyo ano ka na ngayon, medyo nakakahinga ka na ngayon ng maluwag, diba? Less stress ka na ngayon. Galingan mo sa trabaho. Ayan, laging makisama at huwag tatanggihan yung mga alok ng mga kasama mo, diba? Dapat ano ka, open-minded. Dapat open-minded ka lagi. At yun, huwag matigas yung ulo at laging susunod sa mga luma, kasi yun yung role natin. Hindi tayo bago na tayo susundin, tayo susunod. Ayan, yung video na to guys is para sa mga bago dito sa Macau, nakahanap ng trabaho and nakapasok na sa trabaho. Ito guys para sa inyo, kasi nakakalungkot yung kaibigan ko, yung isa kong subscriber dati. Ayan, subscriber ko dati na nandito sa Macau before, kasama namin nila Sherwin. Ayan, shoutout kay Sherwin Idol, shoutout sa'yo. Nakadalawang beses na sa bumalik ng Thailand. Ayan, pag pangalawang balik niya dito, nakahanap siya ng trabaho. Yun yung guys yung tatalakayin natin ngayon. Wow, tatalakayin. Magbibigay lang ako ng mga advice, tips about sa pag nakapasok ko ng trabaho, kasi isa to sa mga dahilan na minsan hindi natin nakakaya yung mga, especially mga kasama natin sa trabaho, mga Pilipino. Hindi talaga may iwasan niya yung mga ganun, especially mga Pilipino kasama mo. Ay nako, mas maganda ng Chinese kasama mo kaysa Pilipino. 100% legit yan guys. Na-experience ko na yan, mga Pilipino kasama ko ay walang
walang kwenta. To be honest, mas maganda na ibang lahi kasama mo sa trabaho, maayos pa yung trabaho nyo. Pero pag Pilipino kasama nyo, malabo. Okay kayo sa una, pero sa tagal magkakaroon kayo ng kahit sabihin mo na sobra pakikisama mo sa kanila, na wala ka namang ginawa, na puro ka lang asaya, talagang gagawa sila para sirain ka. Ganun ganun talaga guys, mga Pilipino talaga, especially pag mga boss mo, mga bisor dito. May mga bisor tayo mga Pilipino dito guys, supervisor, yung mga marunong na mag-Cantonese, matatagal na sa trabaho, mga bisor sila sa Pilipino. Yan yung pinakamahirap pakisamahan. Alam mo naman yung attitude ng mga Pilipino pagdating sa ibang bansa, tumataas, lumalaking ulo, ganun, dinadown yung mga bago, ganun nangyayari. Kaya guys, itong si-share ko, ikwento ko lang yung nangyari sa kaibigan natin na isa kong subscriber na nakasama ko rin sa pagiging mandirigma. Ayan, nasa Pilipinas na siya ngayon. Ayon sa, kasi nagtanong ako kayo kay Sherwin na nasaan na si Idol. Ayan, si Idol is nasa Pilipinas na. Ayan, Idol, ingat dyan. And ayan, napakasipag na tao yun. Lahat ng mga part-time dito sa Macau, talagang walang tinatanggihan yun. Busy yun lagi. Kaya yun, napabayaan din yung pag-apply niya, puro part-time, kaya hindi siya nakahanap kaagad. Nung pagbalik niya, nag-focus sa pag-apply, kaya nakahanap siya. Ayan guys, napunta siya sa isang car wash. Napasok siya sa car wash. Yung nangyari, ilang days pa lang siya na nasa trabaho, siniraan na siya ng kapwa natin Pilipino dito sa Macau. Lahat ng naging problema sa car wash, sa kanya sinisi. Yung nangyari sa kanya, nag-aaway yata sila ng Pilipino. Yun ang sabi sa akin, nag-aaway sila ng Pilipino na yun na nanira sa kanya. Kinabukasan di na siya pumasok, umuwi na sa Pilipinas. Yan guys, para sa akin, opinion ko lang, pag ganyan kasi mga Pilipino yung natin, pag-usapan mo na lang. Pag-usapan mo na lang na kung ano man problema niya, pag-usapan natin, kasi kung mag-aaway tayo, walang mangyayari. Kausapin nyo ng kayo lang dalawa, walang ibang tao. Sabayan mo pag uwi. Sample, sabay kayo umuwi. Pre, anong problema? Sir, anong problema? Kasi bago lang ako sa trabaho. Guys, mga pagbago ka sa trabaho, talagang makisama ka, lahat itanong mo, saka sa ulo mo, tandaan mo. Hindi tayo, bago tayo, normal magkamali yan. Pero natin, habang tumatagal, yung mga pagkakamali natin, magiging lesson sa atin yun. Kung nagkamali tayo sa isang bagay na to, wag na natin ulitin, kasi magkakamali tayo ulit, diba? Gawin natin yung tama sa trabaho. Pagkasama tayo sa mga tao nasa paligid, wag tayo maging introvert, yung mag-isa lagi tayo. Magkasama tayo, batiin natin sila sa umaga, kasi wala naman sa atin mawawala kung magiging maayos tayo sa mga katrabaho natin, especially mga incheck, mga boss natin. Batiin natin sa umaga pagbago tayo, magpakitang gilas tayo pagbago. Kasi kung tatamad kasi under observation tayo pagbago tayo sa trabaho. Under observation tayo niya. Hindi porkit nakapasok ka na sa trabaho, ligtas ka na sa mga observation, mga ititingnan ka pa kasi nila nun kung kung maayos ka, kung mabilis ka matuto. Kasi bibigyan ka niya ng immigration ng 1 month, yung green chap na tinatawag dito, 1 month yun. Yung 1 month na yun, hindi ka paligtas nun. Under observation ka pa ng boss mo, ng company, titingnan ka pa nila niyan. Pag maayos naman performance mo after 1 month, another naman yun, another process, fingerprint na yan. Magbi-fingerprint ka na sa immigration, pupunta ka na doon. Tapos after fingerprint, doon mo lang malalaman kung hanggang kailan yung visa mo, kumbaga yun yung kontrata mo, doon mo lang malalaman. Pero pag green chap pa lang, 1 month pa lang yung binibigay, pagpasok mo sa unang araw mo binibigay, 1 month pa lang yun. Di mo pa alam kung ilang months yung visa mo, kontrata mo. 1 month pa lang yun. Doon mo na malalaman sa fingerprint kung 1 year ka o 8 months o 3 months yung visa mo.
Ganun. Kaya galingan nyo guys, yung mga bago dito sa Macau na nakapasok sa trabaho, galingan nyo, pakitang gilas kayo, huwag kayong tatamad-tamad sa trabaho, pakitang yung lagi kayong busy. Kung tapos na inutusan nyo, magwalis-walis kayo o magtanong kayo sa mga luma, sir, anong ipapagawa nyo, baka may ipapagawa kayong iba, ganun. Busy kayo lagi, hindi kayo dapat tatayo-tayo, ganun, para makita ng boss, masipag to, very good, diba? Tsaka yung mga Pilipino natin na kasama sa trabaho, siyempre bago tayo, minsan mayroon mo talaga mainitin yung ulo, lalo na maraming problema, hindi mo maiwasan yan, pati ikaw pinagdiskita ng problema niyan, damay ka tuloy, diba? Ganon, mainitin yung ulo, magtanong ka lang, tapos di mo alam, magalit na. Siyempre, pagpasensyaan na lang natin, wag natin sabayan. Sabihin mo na lang, sir, di ko po kasi alam yung gagawin, baka pwede mo kong turuan, baka pwede mo kong utusan anytime kung may iutos kayo. O di bali na maging tanga-tanga ka sa trabaho, maging utusan ka doon, kasi yun naman talagang trabaho mo, utusan, kasi bago ka lang, diba? Makisama ka, tapos lagi ka dapat naka-smile, huwag kang sasabay sa kanila. Kung nakasimangot sila, smile ka dapat, good vibes ka lang lagi, para maging sila. Di talaga may iwasan yan guys, mga kapwa natin Pilipino na may makaaway ka talaga, lalo na pag bago ka doon. Hindi, talagang dapat habaan mo yung pasensya mo at saka yung yung huwag sasama yung loob mo pag pinagsasabihan ka na, sasabihin, kamote, hindi tama yung ginagawa mo, ganito dapat gawin mo sa umaga, ito yung gagawin mo sa hapon. Huwag sasama yung loob mo guys pag pinagsasabihan ka, kasi bago ka lang. Hindi yung porket bago ka alam mo na lahat, hindi. May nakasama ako sa trabaho na bago, na ayaw utusan talaga, hindi talaga, ayaw niya talaga utusan siya. Pag sinabihan namin na ito yung gagawin mo, yun lang ginawa niya, wala na, tayo na lang siya doon maghapon. Sabi namin, wag kang dito kasi may CCTV, mayari ka, wag kang tatayo-tayo, magbisi-bisihan ka dito, magwalis ka o magpunas-punas ka, ganun. Sabi namin, yung sinasabi namin sa'yo, hindi para sa amin to, hindi yung inuutos-utosan ka lang namin dito, inuutosan ka namin para may gawin ka, ganun. Yung ginawa, sumama yung loob niya sa amin, wala na, parang hangin na kami sa paningin niya. Yun. Ang nangyari sa kanya, 1 month lang siya, hindi na sa pinapingerprint. Ayun, ban siya ng 6 months. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Naban siya ng 6 months kasi nga, siyempre, hindi na na-continuous yung trabaho. 1 month lang. Cut visa tawag doon guys. 6 months yun. 6 months yun bago ka hanap ng ibang trabaho ulit. Pwede. For example, yung quota mo, yung trabaho mo is car wash, dapat pag di ka natapos, nakat visa ka, dapat car wash pa rin yung applyan mong trabaho. Hindi ka pwede mag-apply sa cleaner, mga dishwasher, sa restaurant. Kahit basta doon ka lang pwede mag-apply sa kung anong trabaho mo. Yun lang, car wash lang. After 6 months ka pa makakapag-apply kung saan-saan. Kahit saan pwede. Ganon. Nangyari sa nangyari sa kaibigan natin, sa ating subscriber. Umuwi siya ng Pinas. Dapat sabi ko, kinausap mo na yung boss. Dapat talaga kakausapin mo yung boss guys. Number 1 yung boss mo, kakausapin mo. O sir, ganito na. Siyempre, tatawag isa yung boss, i-message ka, ano nangyari? Papaliwanag mo sa boss mo na, sir, ganito nangyari. Kung di mo alam, di ko po alam yung nangyari, ano po ba yun? Kung sinabi niya yung dahilan tapos di mo talaga alam, sabi mo na, di ko po alam yan kasi bago lang ako, under observation pa ako, nag-observe pa ako sa mga gagawin, wala pa akong knowledge about dyan, nag-adjust pa ako kasi bago lang ako. Ganon sabihin nyo guys. Wag yung porket sabihan ka ng kasama mo na wala, di ka maayos sa trabaho, hindi ka magtatagal dito, umalis ka na kagad. Hindi, kasi hindi naman siya nagpapasahod sa'yo, kasama mo lang naman sa trabaho yan. Continuous ka lang hanggat di sinasabi ng boss mo na hanggang dito ka na lang sa araw na ito, tanggal ka na, saka ka na hindi ka na pumasok kasi tanggal ka na. Yung boss mo mismo nagsabi,
Kung katrabaho mo lang na Pilipino, parehas naman ka empleyado, ay huwag ka magpapaniwala sa kanya. Gawin mo yung trabaho mo. May mga kasamahan kasi tayong mga Pilipino dito na talagang yung mabago, down talaga, dinadown nila. Imbis na tulungan kasi bago, kapwa Pilipino, mas ida-down pa nila. Lalo na pag example, medyo nayayabangan sila, yung mangyayari, wala na, hindi na nila tutulungan sa trabaho, lalo magbago, nayayabangan sila. Hindi na nila, dapat guys, matanong ka sa trabaho, tanong ka ng tanong. Tanong ka ng tanong, siyempre bago ka lang, huwag ka magmarunong. Ganun yung mga ko. Mas maganda na yung ibang lahi sa based on my experience. Kasi ako, mga kasama ko in check, pag pinagalitan ako, minura ako, alam ko naman kasi mura ng inchik ng Chinese, alam ko yung mura. Pag minura ako, pasok dito sa tinga ko, labas lang yan dito. Ngingitian ko lang yan sila Okay lang ako nang okay lang ako na umumurahin ako niyan, lapsap. O pag sinabing lapsap, basura ka, wala kang kwenta. Okay lang sa akin, hindi ako, labas lang yun sa kabilang tenga ko, sinabi okay lang ako na okay. Siyempre, pag sinabihan ako, ayusin ko yung trabaho ko niyan. Alam kong mali ako alam ko rin na mali ako pag sinabihan ako. Pero especially guys dyan sa mga yung language barrier natin sa Inchik tsaka sa English, di sila masyadong marunong sa English, yung mga Inchik. Talagang di mo maintindihan talaga, sinyasan na lang. Dapat pag sininyasan ka, alam mo na. Pag nagkamali ka, mag-sorry ka lang. Sorry, muisi, ganun. Kahit minumura ka lang, sorry ka na lang, muisi ka na lang. Kinabukasan, babatiin ko yan sila, yung mga galit sa akin. Babatiin ko, Susan, good morning. Okay na ulit kami. Ganun mga Inchik guys. Pag binati mo, initian mo kinabukasan, okay na ulit kayo. Pero pag Pilipino yan, tangya, bati-batiin mo pa yan. Pag may lamat na samahan nyo, galit na sa'yo yan, wala na, hanggang forever na galit sa'yo yan. Mas madali yung bang lahi magpatawad kaysa sa mga kapwa Pilipino mo. Nagkasala ka ngayon, sample, nabuhos mo yung isang basong tubig niya, matagal hanggang wala, kahit tumingi ka pa ng tawad, sorry, andun na yun, nakatatak na sa utak yan pag Pilipino. Totoo yan guys, yung sinasabi ko, hindi ako nagbibiro kasi experience ko yan. Kahit nag-sorry ka sa Pilipino, okay na yan, okay lang, walang problema, okay lang. Pero yung okay lang, pero deep inside, hindi okay yan, panlabas lang yan. Kahit anong pagkikasama mo, lamat na sa kanya yun kumbaga budget ka na sa kanya. Pero in Chinese, pinagalitan ka ngayon, budget ka, pero kinabukasan pag binati mo, Susan, good morning, okay na ulit kayo niyan, wala na yan, bura na yun. Ganun in guys, wala na yun. Mga Pilipino lang gumagawa niyan dito. Basta sincere ka ng kamali ka, huwag mo na ulitin siyempre, di ba? Ganun lang guys, advice ko sa mga bago makisama, huwag maging tahimik, dapat pala tanong. Yung mga advice ko guys sa inyo, totoo yun, based on my experience yan. Kaya kung ayaw nyo makinig, ganun. Uso yan dito sa ibang bansa, mga siraan, kapwa Pilipino. Ang daming Pilipino nagre-resign dito, hindi nagre-renew dahil lang sa katrabahong Pilipino. Di man bisor, yan, mga bisor na mga Pilipino dito, yan yung pinaka-terror dito Pag di mo na pagbigyan, kung hindi man, babawasan yung mga OT mo, pa-OTing ka, di ka babayaran, hindi lalagay sa DTR. Ano naman kung ganun, di ba? Hindi naman siya nagpapasahod. Minsan yung mabisor nyo, pag malaki sahod mo, ayaw malamangan, di ba? Ganun.
Yung mga bisor dito guys, sa mga agency, magkakaparehas lang naman sahod natin. Kaso lang sa kanila, may ano lang sila, may allowance lang ganun pagka bisor. Siyempre, pag marami tayong overtime, lalaki talaga sahod natin. Sisira hanggang ma-depress ka. Pag na-depress ka na, resign ka na, yun na, wala na, sira na yung trabaho mo. Kaya guys, ingat tayo dito sa Macau. At magdasal. Pagdasal mo yung mga kaaway mo dito sa Macau, mga bisor mo, kung first time mo sa trabaho, pagdasal mo yung mga kasama mo sa trabaho na tulungan ka sa trabaho, maging maayos pagtrato sa'yo. Effective yan guys. Para si Lord na bahala sa kanila, diba? Ganun lang guys, and ingat tayo lagi, and salamat sa support sa channel ko. And thank you so much guys, and I love you all. Sana nakatulong yung vlog na to.